Okay, magandang araw mga kaibigan. Ito po, katunayan na talagang nakalabas na si Agent Jonathan Morales. Ito, live interview niya kay Fair Lady Marlica. Share ko sa inyo. Napakaganda yung ngiti niya. Masayang masaya. At tayo rin, mga naniniwala kay Morales and Maharlika. Masaya tayo lahat. Answered prayer sa Panginoon. Okay, pakinggan natin sila. Ng taong bayan. Boses. Dahil, yung boses ng taong bayan. Siyempre, sa pamamagitan ninyo, no? Miss Maharlika, at pamamagitan ng Boljakera, kasama ng mga, mga kababayan natin na nagpa-vlog, ay talagang umabot sa apat na sulok ng Senado yung boses ng taong bayan. Kasi, dito ko napatunayan na ang butihing senador, na si Senator Jinggoy Estrada, may puso pa rin pala. That's good to know. Oo, bagamat nagkaroon kami ng, na hindi naman pag-aaway, ng parang sagutan. Ang ayon nga din sa kanya, na nabastos ko siya. At ako humihingi naman din ng tawad sa kanya. Sabi ko naman din sa kanya, humingi din ako ng tawad sa kanya nung na yun. At yun ay naging reaction lang. Normal na reaction bilang tao. Pero sa nakita ko, yung sinasabi ng pamilya ko, nang dumadalaw sila sa akin, kasi immediate family lang ang pwedeng dumalaw na sa akin, talagang pamilya lang. Sinasabi nila kung ano nangyayari sa labas. Napakalawak ng panawagan sa social media, at ito marahil yung isa doon sa naging dahilan din, bukod din doon sa mga doon sa mga tawag dito behind the scene na naging naging ugnayan na ginawa nila Atty. Vic Rodriguez at na nakarating, ewan ko kung totoo na pinaabot sa iyo, ganoon din yung kay Senator Jinggoy Estrada. So yun ang sabi lang sa akin ng pamilya ko, na yun yung kanilang nalaman. Na ako ay nagpapasalamat din sa kanila, Kaya talagang lahat gumawa naman ng paraan. At habang ako ay nasa loob din, talagang patuloy din yung suporta, na pinangunahan din nila Joey Cruz, nila Joey Di Vibre, nila Sas Rogato Saso, ng Hindi Mo Pera Yan Group. Yes. Talagang hindi nila pinabayaan yung aking pamilya, Talagang kumbaga sa talagang nakasuporta sila. Talagang hindi nga alam nung pamilya kung sino-sino itong mga tao na to na talagang gano'n. Kaya sabi na, ganyan, may mga kumukontak sa amin na ganito, mga sila, ganyan. Pero sabi na, may tumutulong. Ang dami mong kaibigan, maraming mga tumutulong. Yung iba nga, hindi na namin nasasagot. Kaya sabi ko, talagang pasalamat talaga. At saka sa inyo, yung coordination nyo ng the third floor, yan sila Joseph Marlon at Joseph Pan, talagang grabe. At saka ni Atty. Vincent Bado, ganoon din sila Atty. Glencho. Yes. Diba? Sila Atty. Harry Roque, yung mga sila Ka-Eric, sila sila Doktora Loren Badoy, sila ka-Eric, diba, yung mga taga-SMNI, yung mga full support sa'yo. Full support sa'yo. Yung mga staff na SMNI, yan, diba, yung mga reporters, yung mga writers dyan, ang dami, kundi, sa totoo lang, hindi ko man sila mabanggit, pero ako yung taos-puso nagpapasalamat sa kanila, yung aking mga kaibigan, na yan, sila Perdi Mag-isa, yan, sila Vic, Villar, yung mga kapitbahay ko dito, sila Nora Cruz, yan, sila Elliot Cam, yan, marami dito, sila Christine, sila Ate B, yan, sila Donna, marami akong gustong pasalamatan talaga na, yung ating mga kasama dyan sa PH Update, yung mga Brothers Traveler, diba, ang dami. So, yeah. Ang dami talaga nagmamahal sa iyo, Agent Morales. Siguro mamaya iba pasalamatan natin.
Actually, yun nga, meron nag-timbre sa akin na, alam mo naman ako, maraming puting ahas, na i-release na nga daw po kayo, which is today, dyan sa Pilipinas. So ako naman, dun sa kausap ko, sabi ko, sure ka ba? Kasi baka mamaya, ikulat natin dyan, chika boom boom lang, or hindi totoo. Sabi naman sa akin, yeah, at I believe na nasa process na daw, kaya ako naman inulat kanina. But ganun pa man, tawag dito, JM, babalik ako doon, balikan muna natin yung abruptly na, yun nga, na-contempt ka, na-contempt si Picoy, di ba? At pareho kayong ikinulong. Gusto kong maintindihan kasi yung galit mo ng taong bayan, nung time na talagang pinipilit ni Senator Jinggoy Estrada, which is nga, maganda yung sinasabi mo sa kanya ngayon, pero nung time na yun, talagang grabe yung heated argument between you and him. At maintindihan naman natin yung sentimiento ng taong bayan. At even ako, talagang kulang na lang, lunukin ko talaga sila lahat ng buo. Kung pwede lang. Kasi that's my normal reaction as a human being at yung taong nakikipaglaban sa katotohanan. Pero gusto kong maramdaman, ma-share mo sa taong bayan, nung time na kinontempt ka na, di ba una si Picoy, ano yung unang naramdaman mo? Ano yung pumasok sa isipan mo kung maalala mo? Masama yung loob ko. Kasi unang-una, nandun lang ako bilang resource person at yung patungkol lang dun sa aking personal na kaalaman, kaugnay nung pagtanggap ko ng impormasyon dun sa confidential informant. Ito yung, sabi ko nga sa sarili ko nagtrabaho lang naman ako. Trabaho lang naman Kaya nga, sabi ko irrelevant naman yung tanong. Pangalawa, yung pinakikita sa akin, nagulat din ako dahil nga, pero mo naman, ilang taon na yun? Dekada na Dekada na yung pinakikita sa akin na hindi ko agad-agad basta na kung ano yung mga entries doon. 1993, di ba? 1993, sa two decades ago. Oo, kumbaga, matagal na panahon na. Ngayon, ang isa dun sa sabi ko, kung sinunod ko ba si Francia na i-deny na lang yung existence ng document, wala sana akong problema, di ba? Yes. Sinanggap ko yung alok na Certain lang at Kumar. nung di umano alok nung James Kumar at nung lang na sinasabi ni Picoy, di wala rin akong problema. Baka nanalo pa kayo sa loto. Oo, yun nga Pero ano ko naman dito, sa akin kasi, yung ang pinunta ko ron, katotohanan Yung bang, isasabihin ko lang naman paano nag-exist yung mga dokumento na yun. Ito yung ginawa ko noong 2012. Na yung nga, ang naging motivation ko is yung ipinakitang mga litrato doon sa cellphone at saka yung printed na litrato. So sa akin, yun lang naman kaya tinanggap ko yung Pero sa nangyari, nalilihis yung takbo ng istorya at napunta doon sa aking personal circumstances na na nakalagay doon sa isang dokumento. Kaya nga sabi ko, bakit ganun? Sa halip na ako ay tanungin patungkol doon sa mga dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento ay naiba. Kaya nga, nung sinabi na i-contempt ako, talagang ang naramdaman ko is sumama talaga yung loob ko. Pero ganun pa man, patuloy pa rin ako nanindigan kung yung personal na kaalaman ko patungkol doon sa nangyari ng 2012 na inireport ng confidential informant na itong si politician Bongbong Marcos at Maricel Soriano ay humihitid ng sumisingot ng white powdery substance. Yun lang naman doon Maliban doon, wala naman din akong pero ang nangyayari nga, nagkaroon ng paglihis doon sa tunay na issue at doon sa istorya. So yun yung sumama loob talaga. Yeah. So, JM, naisip mo ba kung ilang days ka magtatagal doon? Na-anticipate mo ba? Ano yung, syempre, pakidescribe mo sa amin, ano yung itsura nung selda or kulungan sa Senate? Alam niyo, nung
sinabi na ano no, na Anyway, panoorin nyo na lang yung live, ongoing pang live. Gusto ko lang magbigay ng reaction. Yung paninindigan talaga ni Agent Morales, nakakahanga. Tama yung sabi niya eh. Kung mahina ang kanyang pagkatao, nung sinabihan siya na i-deny mo na lang, adi tahimik ang buhay niya. O kaya nung ino-operan siya, brina-bribe siya, adi financial status niya, baka biglang yaman siya ngayon. Kasi I'm sure kung tinanggap niya yung offer na wag nang magsalita, wag nang mag-attend ng May 7, malaking ibibigay yan. Yung James Kumar at yung nabanggit na, alam nyo na, baka biglang yaman itong si Morales. Hindi. Katotohanan ang gusto niya. Kaya napakaganda na mayroon pang Pilipinong ganito at nakaka-inspire. Okay? So, ayan si Jinggoy na yan. Huwag nating kalimutan yan. Yung tanong niya talagang out of the issue. Hindi yun ang iniimbestiga ng PDLX. Kasi yung PDS niya na yun, bawal. Kaya humanda siya, baka kakasuhan siya. Kung sino man yung naglabas, bumunot ng PDS, bawal pala yun sa personal Privacy Act. Kaya pwede silang kasuhan. So, mabuhay po kayo, Agent Jonathan Morales. Pagpalain kayo ng Diyos. And ikaw na rin, Fair Lady Maharlika, mag-ingat kayong dalawa. Dahil galit na galit ang mga powers that be sa inyo.